Sabi naman ng 2025 mga kaistorya, marami ng mga bumulagang mga trending news and issues, pero hindi pwedeng lahat pag-usapan natin. Paisa-isa lang per day. Isa sa bumulaga sa atin. Bumulaga, bulaga. Itong pelikula ni Direk Daryl Yap na Rapist of Pepsi Paloma. Objective, constructive, balanced and fearless opinion. Mag-Istoryata Infovlogs with Papa Ardy. Sabi naman ng 2025 mga kaistorya, marami ng mga bumulagang mga trending news and issues, pero hindi pwedeng lahat pag-usapan natin. Paisa-isa lang per day. Isa sa bumulaga sa atin. Bumulaga, bulaga. Itong pelikula ni Direk Daryl Yap na Rapist of Pepsi Paloma. Merong isang nagtrending na teaser between Gina Alahar portraying the role of Charito Solis and Red Bustamante portraying the role of Pepsi Paloma, na talagang sinabi doon sa scene na yon, tinanong ni Miss Gina Alahar portraying Charito Solis kung ni-rape ba si Pepsi Paloma ni Vic Soto. Pambihirang buhay. Buti sana kung Vic Soto yan eh. Di ba? Kingdom yan eh. Itbulaga yan. Kaya nga nabulaga ako nung makita ko eh. Sabi ko lang very bold and daring ng producer at ng director na ito. Tapos sinabi pa nung tinanong sa scene, "De-rape ka ba ni Vic Soto?" Sumigaw yung Pepsi Paloma artist na, "Oo." Anong point ko dyan mga kaistorya? What's the purpose of the movie? What's the purpose? Kasi alam mo naman mga kaistorya, kahit na sabihin natin na at the end of the movie ganito mareresolve blah blah blah, pero iba kasi ang recall ng ibang mga taong nakakita at nakarinig. Meron kasing ibang mga tao na kung ano yung nakita nila, yun na yun. So hindi talaga natin maiwasan mga kaistorya na yung movie na Rapist of Pepsi Paloma talagang madadrag into a negative way ang pangalan ng TVJ. Bakit? Kasi hindi mo naman kontrolado ang opinion, judgment ng mga tao. And my point there is, what's the purpose? Bakit ginawa pa ang movie na yan when in fact tapos na yung kaso, sarado na ang kaso eh. Kasi nagpalabas na po ng affidavit si Pepsi na hindi siya ni-rape ng TVJ. Diba? And the only person who can attest the truth is Pepsi Paloma herself. Wala pong iba, mga kaistorya. Walang iba. Walang ibang makakuan kung totoo ba o hindi totoo na ni-rape siya ng TVJ. Siya lang mismo. At for me hindi man ako abogado mga kaistorya, yung iniwan niyang affidavit, yung pirmado niyang affidavit, yun na yun. Yun na yung paniniwalaan natin. Because that represents herself, na sinabi niya na hindi siya ni-rape. Pagkatapos niyan namatay si Pepsi Paloma, yun na yun. Hindi na kailangan na
ulit-ulitin pa natin ang isang pangyayari that happened 4 decades ago. Tapos ibabalik natin yung mga bata na walang kaalam-alam sa nangyari magtatanong. Meron nga akong nakausap isang millennial na totoo ba daw na ng rape si Vic Soto, ni-rape ni Vic Soto si Pepsi Paloma. Kasi real talk tayo mga istorya, magiging impact niyan lalong-lalo na sa mga hindi pro TBJ. Talagang mag-iisip sila na baka nga totoo. Yung pag-iisip nga lang for me nakasisira na yun sa akin real talk tayo kahit na sabihin pa ng director, ng scriptwriter o ng producer na yung pagkagawa ng pelikula is based lang sa narrative ng mga kaibigan or sabihin na natin sa diary ni Pepsi Paloma something, sa ngalan na nagpalabas na or meron ng affidavit of statement si Pepsi Paloma na hindi siya ni-rape ng TBJ, sapat na yon. Hindi mo na kailangang pabalik-balik, hindi mo na kailangang balik-balikan yan. Kasi sa tingin ko sa palagay ko, yang movie na yan talagang in some other way makasisira sa pangalan ng TBJ. Yung pinaghirapan ng TBJ na pangalan nila for how many decades, masisira ng ganun-ganun na lang. At hindi lang bastang pagsira kasi isipin mo, rape yan Hindi ko alam bakit they decided to do that stuff. Ako I'm not, wala man akong pinapanigan, pero I'm speaking in behalf of my principle na isa sa mga ayaw ko sa buhay, yung bang gagamitin ka, yung bang gagawa ka na isang bagay para ka matanyag or gagawa ka ng isang bagay to your advantage at the expense of other person. Ayoko ng ganun Para bang makakabenepisyo ka sa isang bagay at the expense of other person. Para sa akin, pangit yun Mali yun Itong movie na Rapist of Pepsi Paloma, although ako mismo ay na-curious ako and I think manunood ako. Sa tingin ko papatok ito sa takilya. Sa tingin ko kikita ito ng milyon-milyon. Kasi teaser pa lang ay bumulaga na di ba? Teaser pa lang, it arouses curiosity. At ang movie na ito, hindi lang ito papatok sa mga Generation X and baby boomers, ito ipapatok din sa mga millennials, sa mga Gen Z. Bakit po? Kasi sila mismo mako-curious kung sino si Pepsi Paloma at mayroon palang rape case ang TBJ. So sa tingin ko, itong movie na ito mga kaistorya ay papatok sa takilya. Kikita ng malaki, kikita ng milyon-milyon. But sadly, ang napakalungkot lang yan mga kaistorya, kikita ang producer, sisikat ang director, sisikat ang artista at the expense of TBJ. Pangit naman mga kaistorya. At the expense of other person, at the expense of former Senator Tito Soto, at the expense of Vic Soto, at the expense of Joey De Leon. Para sa akin, pangit. Oo. Magte-trending talaga yan. Kasi ang involved na tao, hindi mas Vic Soto in-involve mo Tapos rape case. And to think na tapos na yan. Baon na yan. Oo. Nagbigay na ng statement, affidavit ang alleged victim na hindi siya ni-rape.
So, ano pang gagawin? Kung gusto nyo talagang malaman ang totoo at hindi totoo, halimbawa, kung sasabihin nyo, wala, pinilit lang yon, walang ang iba walang iba na makakapagsabi kung pinilit siyang gumawa ng statement or nirape siya or hindi. Walang iba, si Pepsi Paloma mismo, dahil siya ang involved, siya ang biktima, kaya lang patay na siya. Kaya kung ano yung iniwan niyang statement, yung legal statement niya, yun na yun yung tatanggapin natin na yun ang totoo. Hindi fair. For me, hindi fair ang pelikula. Kahit nasabihin na ang ending niyan ay lilinisin ng TVJ, pero sa teaser kasi, wala matindi. Kaya sinasabi ko, nakikita ko, may nabasa nga ako dun sa comment section na maghanda na ng mga abogado ang director, producer at kahit mga artista sa pelikula. Sa tingin nyo ba papayag ng ganun-ganun na lang ang pamilyang Soto, na ganun-ganun na lang ang pamilyang De Leon, na ganun-ganun na lang? Ano masasabi nyo mga kaistorya sa pinag-uusapan natin ngayon? Please write your comments below. Okay, write your comments below. And if you want constructive, objective and balanced commentary on issues, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mag-Istoryata Infovlogs. Subscribe, and also on my TikTok account and FB page, please follow Mag-Istoryata Infovlogs. Till next time!